Kristo. At wala nang pinakamasayang buhay. Ikaw naglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. And dako muna tayo sa pinakamalagang sandali ng salita ng Diyos. Salamat. Meron tayong bisitang pastor kaninang maga. Amen. And nakapag-fellowship din po kami. Siya po ay galing sa Negros Occidental. And nandito siya, no? Para magpahinga muna kasi mayroon siyang sakit sa puso, no? At siya na under medication at hindi po siya makapag-preach pa. Yun, kasama natin kaninang umaga, ano? At sa blessing na may kasama tayong pastor, no? Kaninang umaga, no? Salamat po sa Panginoon. And it's a blessing. Mayroon tayong baptism kaninang umaga. Amen. Kaya dito muna tayo sa Book of Psalm. Ito sa pinakaunang chapter, Psalm chapter 1, verse 1. Yan. Yan lang natin pag-usapan, Psalm chapter 1. Sige, basahin natin ang Psalm chapter 1, siyan lang verse. No? Ang sabi ng verse 1, ready begin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of scornful. Amen. Yan po ang usapan natin. No? Ang title ng mensahe natin ngayon ay take note the word, the counsel of ungodly. Gawin nating positive ang mensahe natin. The counsel of godly. Yan. Sige, salamat sa Panginoon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa verse na aming nabasa. Nawa, Panginoon, maging blessing muli ang aming pag-aaral ngayon, Panginoon. Kaya dalangin ko, ikaw po mag-bless sa amin. Napakalaga ng mga counsel na mula sa inyong mga salita, mula sa mga godly men and women, Panginoon. Kaya Diyos, pagpalain mo po kami ang pagbahagi ng iyong salita, ang pag-aaral namin, O Diyos. Bigyan mo ng wisdom ang inyong lingkod. Help me, and I need your guidance and wisdom and understanding of thy word, and help me to expound thy word, O God. At meron kaming matutunan mula sa inyong mga salita at ma-apply namin sa aming mga buhay. Thank you for our divided session this afternoon. Thank you for our great service this morning. Thank you for baptism. And thank you for fellowship. Salamat po sa bawat isa. And more power, the presence of the Holy Spirit in our midst this afternoon. Salamat this evening. Salamat po, Panginoon. Pagpalay mong mensaheng mahayag, ikaw po magpapala sa amin, O God. And empower the servant. Anoint the message, O God, to be a blessing sa bawat isa na makikinig ngayong gabi, Panginoon. Kung mayroon mo sa aming kalagitnaan, di patiyak ang langit at buhay na walang gan. Nawa, Panginoon, wag mo siyang payagan na matapos ang service na hindi po sa maligtas, Panginoon. Kaya pagpalay mang service ngayong hapon at naging blessing po ang salita ninyo ang aming mapakinggan. At dudulog ko pang lahat sa inyo, patawad, anong pagkulang pagkasala laban sa inyo, and make my blessing to thy brethren tonight, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Yan po, no? Gawin nating positive approach ang mensahe natin ngayon. In Psalm chapter 1, verse 1. Ang title ng mensahe natin ngayon is The Counsel of Godly. Amen. The counsel means advice. Counsel means guidance or recommendation or principle offered with regard to prudent future action. Prudent future action. Mayroong maalam, no, na payo. It is a guiding principle of godly walk. Yan, guiding principle, mga prinsipyo na makadiyos na lakad. Kaya nga mga payo. Kaya nga sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Blessed is the man.
pagpalain tayo ng Diyos. Pag tayo ay bilang Kristiyano makatanggap ng magandang payo. Amen. Every time you come to this church, you hear the counsel of God from His Word. Amen. Bawat salita na inyong mapakinggan sa likod ng pulpitong ito, God is counseling you through His Word, through the man of God. Amen. Kaya ito ay mga payo ng isang godly man. Kaya nga, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. No? Ito, ang pag-usapan natin ay positive. Mga payo ng isang godly, maka-Diyos na tao, lumalakad ayon sa gusto ng Diyos. Amen. The counsel of godly men. Amen. Kaya kung hingi ka ng payo, doon ka sa prudent man. Amen. Prudent man. May maalam. May alam sa salita ng Diyos. Oo. Kaya huwag kang magpapayo sa ungodly. Ang payo ng psalmist, huwag kang magpapayo sa ungodly. Ibig sabihin ng ungodly, walang Diyos. Hindi kumikilala sa Diyos. Ito ay unsaved. Sa unbeliever. Huwag kang magpapayo dyan sa mga unbeliever. Amen. Ipapahamak ka. Amen. O di kaya sa backslider. O di kaya sa gossiper. Imaritis ka lang yan pag hingi ka ng payo. Doon ka hingi ng payo sa mga maalam. Maalam sa salita ng Diyos. No? Huwag kang humingi ng payo sa karnal na Kristiyano. Doon ka sa Kristiyano na espiritual. Amen. At matapat na Kristiyano na lumalakad ayon sa panuntunan ng Diyos. Yan po. Who walk godly. Yan. Kaya dito po sa ating binasa, this is the contrast of ungodly and godly. So, the counsel of godly. Don't walk to the counsel of ungodly. Walk to the counsel of godly. Amen. Ang godly, may Diyos. Ibig sabihin, ligtas. Amen. Yung ungodly, yun ang hindi mananampalataya. Huwag kayong hingi ng payo. Kasi hindi ka pagpalain ng Diyos. Masisira lang ang buhay mo. Oo. No. At mawawala ka sa gawain ng Diyos. Pag hingi ka ng payo sa hindi mananampalataya. Tingnan nyo. Verse 4, tingnan nyo. They are ungodly, are not so, but are like a chaff which the wind driveth away. Ungodly. Isipin mo, pag humingi ka ng payo sa mga ungodly, walang Diyos, hindi kumikilala sa Diyos, lumalayo sa Diyos, but are like the chaff. Ano yung chaff? Para tayong ipa, which the wind driveth away. Lilipad ka. Mawala ka. Oo. Pag humingi ka ng payo sa ungodly, mawala ka. Amen. Mawala ka sa gawain ng Diyos. Mawala ka sa kalooban ng Diyos. Yan. No? Kaya nga bilang Kristiyano, tayo ay lumakad na may ayon sa panuntunan ng Diyos. Walk not, sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Huwag kang lumakad, huwag kang umupo, huwag kang tumayo sa lugar ng mga ungodly, mga hindi manampalataya, kapatid. No? Huwag ka doon. Doon ka makakuha ng payo. Doon ka makakuha ng aral kung nandoon ka palagi. No? Yan. Huwag kang makipagkaibigan sa ungodly.
Ang kailangan natin, the counsel of godly. Godly man, godly woman, yan ang hanapin natin bilang Kristiyano. Amen. Anong sabi diyan? The counsel of godly men. Yan. Ano ang kanyang counsel? Walk not in the counsel of ungodly. Kaya yung walk not, no? Lumakad, no? Huwag kang lumakad doon sa ungodly. Lumakad ka doon kasama ang mga godly. Amen. Mag-counsel, the counsel of godly. No? Kailangan para ikaw ay magkaroon ng godly walk, godly life, godly Christian. Kailangan mo ng counsel ng godly. Godly man, godly woman, godly Christian. Amen. So, paano natin makita ang counsel? No, ang counsel ng isang godly na Kristiyano. Yan. Una, may kinalaman ang ating mga lakad. Walk not in the counsel of ungodly. Yan. So, number 1, na payo ng isang godly sa atin. No? Number 1, walk consistently. Be consistent in our walk. Amen. Dapat ang ating lakad ay dire-diretso. Amen. Hindi urong-sulong ang ating mga lakad. Hindi alanganin ang ating mga lakad. Dapat ang lakad natin ay consistent, dire-diretso, tuloy-tuloy ang paglakad natin sa gawain ng Diyos. In Psalm 106, tignan natin. In Psalm 106 verse 3. Yan ang verse natin. Psalm 106 verse 3. Tingnan natin na Psalm 106. Ito ang isang payo ng isang godly na tao. Oh, godly man. 106 verse 3. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. All times, ibig sabihin ng consistent, consistency, or constantly, is we are doing righteousness at all times. At all times. Blessed are they that keep judgment. Judgment. Amen. Ibig sabihin, walk consistently. Walk justly. Lumalakad ka ng tama. Yan po. Dapat tuloy-tuloy ang paglakad natin sa tamang daan. Amen. Tamang daan ang kailangan. Hindi dating daan. Amen. Tamang daan ang lakaran mo, kapatid. Lumalakad tayo, ang tamang daan ay lumalakad tayo ayon sa salita ng Diyos. He that doeth righteously at all times. Gumagawa ka lang naman ng tama, aba dapat at all times na, all the time. Amen. Yan po ang consistent. Consistent tayo sa paggawa ng tama. Amen. Kung tama na, dire-diretso mo na. Amen. Oo. Kaya kapatid, no? Tama lang kapatid, no? Tama, hindi lang dapat tayo gumagawa ng tama pag-araw ng Sunday. Kahit ibang araw ang buhay natin, kapatid, lumalakad tayo ng tama. Yan po ang walk consistently. So, hindi tayo lumalakad ng tama pag-araw lang ng Sunday. Dapat at all times, sabi ng Bible. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, lumalakad tayo ng tama. Amen? Kaya consistent ka sa lahat
ng iyong mga lakad. Consistent ka, nagpapatuloy ka sa lahat sa buhay natin. Consistent at all times. Amen? Consistent ka at all times. All the time. Consistent ka sa pagsamba sa Diyos. Consistent ka sa pananambahan. Nandito ka every Sunday morning, Sunday evening. Consistent ka sa prayer meeting. Yan po ang walk consistently. Amen? Nandito ka. Amen? All the time. Every activities ng simbahan, every services ng simbahan, you must be in the house of God. Amen? O, consistent. Hindi tayo on and off. Amen. So, mga bata, sa mga magulang, pag ang bata ay on and off, ang lagnat, kinakabahan na ang magulang. Kasi, on and off, delikado. Amen. Delikado sa Kristiyano ang on and off sa pananambahan. Amen. Hindi dapat tayo lubog, litaw sa pananambahan. No. We must be consistent in our attendance, in our worship service. Amen. Kaya kapatid, no, hindi dapat tayo uma-absent. Bakit? Hindi naman tayo uma-absent sa trabaho, kahit ulan, kahit bagyo, hindi tayo uma-absent sa trabaho. Ay bakit? Pag ulan, uma-absent ka sa simbahan. Hindi po yan ang tinatawag na consistent. Consistent ka sa anumang panahon. Tag-ulan man ang panahon, consistent ka sa pananambahan. May araw man, consistent ka. Anumang panahon, may problema ka, masagana ka, may sakit ka, may malusog ka, consistent ka sa iyong mga lakad bilang Kristiyano. Amen? Consistent ka sa lahat ng services. Hindi tayo dapat pawala-wala sa service. Amen? Hindi ka dapat late sa service. Consistent po. You must be on time ka sa gawain ng Panginoon. Sa pananambahan. Sa Sunday school, dyan ka kapatid. Yan po ang consistent. Consistent ka sa pagbibigay. Amen? Consistent ka sa pagbibigay ng iyong ikapo. Amen? Consistent ka sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Consistent ka sa iyong ministry. Oo, sa pagpapractice. Consistent ka sa visitation. Consistent ka sa Bible study. Consistent ka. Hindi yung kung kailan lang gusto mo. Amen? Kung kailan lang sipagin ka o saka kakikilos. Hindi po yan ang consistency sa paglakad natin sa Panginoon. Saan ka man ministry? Mapa-choir ka man, mapa-aser ka man, ma-musician ka man, Sunday school teacher ka man, ano man ang iyong ministry, dapat consistent ka sa iyong mga lakad. Walk consistently. Amen? Consistent ka sa iyong prayer life. Dapat ang prayer ay hindi yan on and off. Oo, kasi ang prayer life, yan ang oxygen ng ating buhay Kristiyano. Kung tumigil ka, hindi ka consistent sa panalangin, mahirapan ka. Amen? Oxygen natin yan eh. Pag hininto mo ang panalangin sa buhay mo, makita natin, titigil din ang buhay nating Kristiyano. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Amen? We can pray everywhere, anytime, any place. We can pray to God. Yan ang maganda. Oo, makapanalangin ka habang ikaw naglalaba, nakapanalangin ka habang ikaw nagmamaneho, wag ka lang pumikit kasi pag pumikit ka, nagmamaneho ka, pagkat mamaya, langit na. Amen. Oo. Kaya nga, yan ang pray without ceasing. Nakapag-pray ka kahit saan, nakaupo ka, nakatayo ka, nakaiga ka, pwede ka. Oo, manalangin sa Diyos. Amen. Nag-aantay ka sa pila, nanalangin ka. Amen. Oo, nagpe-pray ka. Nung Huwebes,
nagpa-register tayo ng sasakyan. Nagpe-pray ako. Oo. Kasi first time kami nagpila doon sa LTO. Nagpray kami. Oo. Kasama ko si Joka. Pinagpray ko, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging mabilis lang ang aming transaksyon. Amen. Nang dumating kami. Aba, number 2 kagad ako sa pila. Sir, number 2 po kayo. Amen. Oo. Kaya nauna, hindi lang number 2, number 1 kami doon sa pila na. Oo. Na smoke belching. Amen. Kaya sabi ko, parang hindi pwede ang jeep dito. Hindi lang kailangan ng prayer dito. Kailangan may prayer fasting. Kasi, ginaano yung accelerator para lumabas yung usok. Eh, yung jeep natin, hindi pa na hapakan yung accelerator, umuusok na. Oh, tapos dinadrive pa. Forward, backward pa. Pinipreno. Sabi ko kay Joka, mukhang hindi pasado. Kailangan natin ng prayer. Pinag-pray namin. Pagkatapos noon, nag-pray kami. Pag-pray tayo ulit. Pupunta tayo doon. Magbabayad na. Amen? Magbabayad na tayo. Pagkatapos doon, pagpunta namin doon, nakausap ko yung evaluator. Pinag-pray ko. Pagdating ko doon, pag-upo ko doon sa kanyang misa, Sir, bibigyan ko po kayo ng VIP. Amen? Sabi niya, senior po kayo. Sabi ko, kulang pa. Sige, VIP na lang. VIP na lang ibigay ko. Amen? Ayun, binigay. Binigyan ako ng VIP. Mamaya, tinawag na. Oo, pero habang nag-aantay ako, nagpipray ako. Panginoon, kasi mayroon pa kaming babayaran na 2,000. Oo. Nawa, Panginoon, mawala na yung 2,000 kasi kulang yung budget namin. No, kasi may violation kasi na 2,000. Oo. Kasi pag tiningnan doon yan, makikita. May babayaran na violation. Pinagpipray kami kasi Panginoon, kulang yung pera. Pag madagdag pa yung 2,000 na yan, nawa, mawala na, Panginoon. Nung tinawag na? Nung tinawag na, ayun, tiningnan ko. Wala yung ang 2,000. No? Wala na yung 2,000. No? Na violation. Kaya sabi ko, praise the Lord. Amen. Kasi yung sasakyan, nag-o-orange na. Pag ibayad namin yan, wala na kaming pag-gasolina pa uwi. No? Kaya yun. Praise the Lord. God answer prayer. Oo, ano ka, habang nakaupo ka, pwede ka mag-pray. Amen. Gagawa ang Diyos. Amen. No? Biro mo yan sa prayer, malaking bawas. Amen. Hindi ko lang alam kung hindi nakita. Amen. Oh, basta wala na kaming babayaran. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Yan po, huwag nating tigilan. Be consistent in our prayer life. No? Maghihingalo ang buhay nating Kristiyano pag tumigil tayo sa ating panalangin. Amen? Yan po, consistent. Oo. Tuloy-tuloy lang. Parang nagbibisikleta ka, yung bisikleta, hindi po pwede na hihinto ang pagpipidal mo. Babagsak ka. Kailangan dire-diretso lang pagpipidal. Oo. Kasi babagsak. Kaya naimbento ang electric bike para hindi ka na babagsak kahit hindi ka pipidal. Amen? Oh. Pero sa bisikleta, hindi pwede yan. Kailangan dire-diretso ang pagpedal mo para diretso na rin ang takbo mo. Gusto natin diretso ang takbo natin sa ating buhay Kristiyano. Dire-diretso lang ating malakad. Walk consistently in our prayer life, in our soul winning, in our service to the Lord. Amen? No. Kaya pag hindi ka consistent, hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos sa ministry. Pag hindi ka matapat, hindi ka bibigyan ng Diyos ng gawain ng ministry. Maging sa trabaho rin, kapatid, maging sa trabaho, nandyan mga foreman natin. May foreman tayo, may project engineer tayo rito, may project architect tayo. Pag may mga tao kayong hindi consistent, makita natin, panay absent, panay late, hindi yan maasahan. Amen. Ano mangyari niyan? Hindi mo yan mapagkatiwalaan.
No, anumang gawain. Maging sa Panginoon. Hindi rin tayo pagkatiwalaan ng Diyos ng isang gawain pag hindi tayo consistent sa gawain ng Panginoon. Hindi tayo consistent sa salita ng Diyos. Hindi tayo consistent sa soul winning, sa ministry natin na pinagkatiwalaan ng Diyos sa atin. Hindi tayo consistent. Ay hindi, pati ang Diyos hindi magtiwala sa atin. Amen? Hindi ka asahan ng Diyos. Ay lagi kang wala eh. Hindi ka consistent sa pananambahan, sa prayer, sa lahat ng activity. Ay lagi kang wala. Minsan nandiyan ka. Yan ang tawag inconsistent. Oo. Hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos, hindi ka mapagkatiwalaan ng kumpanya, sa trabaho, ng posisyon, hindi ka mapagkatiwalaan. Amen? Kahit saan ka pupunta, hindi ka asenso, hindi ka i-bless ng Diyos. Kaya nga, blessed is the man, those who walk consistently. Kahit saan ka dadalhin. Maging sa school, panay absent ka, hindi ka makapasa. Hindi ka makagraduate. Ang kailangan dyan, consistent walk. Amen. Tingnan ninyo sa Proverbs 25:19. Tingnan ninyo. Tingnan natin kung maasahan ang inconsistent na tao. Proverbs 25. Ang Proverbs ay salawikain. Ito ay may mga kasabihan na may katotohanan na pwede nating ma-apply sa ating buhay. No. Kaya nga salamat, mayroong counsel tayo dito na salita ng Diyos. Aba, kung ikaw ay hindi lumalakad na dire-diretso, urong-sulong ka sa lahat ng bagay, aba, baguhin mo na. Amen. Nandyan na ang salita ng Diyos, nagbibigay sa iyo ng payo, baguhin mo na kasi hindi ka pagpalain dyan, hindi ka asenso. Amen. Kung yan ang ginagawa mo. At hindi ka, walang magtitiwala sa iyo kahit sino. Sipin mo yan, walang magtitiwala sa iyo. Sa kumpanya, hindi magtitiwala ang boss. Sa eskwelahan, hindi magtitiwala ang teacher sa iyo. Sa church, hindi rin magtiwala ang pastor sa iyo. Ay saan ka pupunta, kapatid? Wala kang mapuntahan. Amen. Maliban na lang kung ikaw magbago. Kaya nga sabi ng awitin kanina, ano yung awitin? Change. Yan ang sabi ng awitin kanina. Ang kailangan natin, change. Pagbabago. Amen. Ang sabi diyan, verse 19. Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like broken tooth. Broken tooth and a foot out of joint. Amen. Yan. Unfaithful. Katulad siya ng broken tooth. Amen. Yung broken tooth, bigyan mo ng mani. Mani pa rin ang kalalabasan. Walang ma-accomplish. Walang magagawa. Sa panahon ng trouble, sa panahon ng pangailangan, sa panahon ng labor of love, sa panahon ng Nehemiah project, hindi mo yan maasahan kasi inconsistent. And a foot out of joint. Foot. Oo, nakita na kayo ng paa na nabalian ng buto. Hindi mo yan maasahan. Amen. Hindi mo yan maasahan mag-soul winning kasi hindi makalakad. Broken tooth. Amen. Hindi na, wala na. Wala na siyang magagawa. Kapatid. So, hindi na yan makapag-labor of love. Broken tooth. Laging wala. Hindi maasahan. Oo. Kung hindi ka maasahan dito sa lupa, hindi ka rin maasahan ng Diyos sa langit. Amen. Kaya mahalaga yung lesson na ito, counsel. Walk consistent ka sa lahat ng bagay. Sa eskwelahan ka man, saan ka man nilagay, sa trabaho, maging consistent ka doon. Para ikaw ay blessed is the man. Ay yung word na blessed is the man. Saan ka man dalhin, pinagpala ka ng Diyos. Sa opisina ka dalhin, pinagpala ka ng Diyos. Pupunta ka sa eskwelahan, pinagpala ka ng Diyos. Pupunta ka sa munisipyo, pinagpala ka ng Diyos. Saan man ministry, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Kaya
kailangan consistent ka. Kasi kung hindi consistent, hindi ka asahan ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Amen? Kaya malaga, maging consistent tayo sa lahat ng bagay. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, consistent ka. Sa iyong buhay, consistent ka. Sa panalangin, consistent ka. Sa soul winning, consistent ka. At all times, sabi rito, do it righteousness at all times. Gawin mo lang ang tama sa lahat ng oras. Yan ang walk consistently. Yan. Number 2. Walk closely to the Lord. Yan, maganda. No. Hindi lang feeling closely talaga. Ibig sabihin ng walk closely to the Lord, you are intimate with God. Malapit ka sa Diyos. Malapit ka sa Panginoon. Oo. So, kung mayroon ka man ka-close, mag-close ka na sa Diyos. Oo. Pagpalain ka niya at hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pabayaan. Pag-close ka sa Panginoon. Marami kang kaibigan, close mo, pero isang araw, pag sa panahon ng pangailangan, kahirapan, mawala ng closeness ninyo. Pero ang closeness natin dapat, kapatid, ay na doon sa Panginoon. We need to walk closely to the Lord. Kaya nga sabi ni David, blessed is the man. Amen? Kasi si David, blessed by God. Amen? Yang sabi niya sa Psalm 1 verse 3, we are like a tree planted in the rivers of water. You know, whatsoever you do, it shall prosper. No? Yan ang blessing, no? He shall like a tree planted in the rivers of water, bring it for fruit. Aasenso ka. Pag malapit ka sa Diyos, walk closely to the Lord. Whatsoever he shall like a tree planted by the rivers of water and bring it forth his fruit in his season. His leaf shall not wither. Whatsoever do it shall prosper. Ano man ang gagawin mo, ano man ang mahawakan mo, ano man posisyon hawakan mo, pinagpala ng Diyos. Amen. Pagpalain, pag-close ka sa Panginoon. No? Katulad ni Joseph. Ano si Joseph? In Genesis 39, ang sabi niya doon, the Lord was with Joseph. Joseph, close to God. Amen. Kaya saan man siya nilagay? Tinapon siya sa balon. Tinapon siya doon kay Potiphar. Tinapon siya sa kulungan. Pinagpala siya ng Diyos. Tinapon siya sa palasyo. Pinagpala siya ng Diyos, and he was the governor of Egypt. God promote him. Why? Because he walked closely to the Lord. The Lord was with him. The Lord was with Joseph. Ay pag ang kasama mo ang Diyos, close mo ang Panginoon, saan ka man dadalhin, anuman sitwasyon, kahirapan, kapatid, pagpalain ka ng Diyos. Amen? That's why David, blessed by God. Because David walked closely to the Lord. Amen? He walked closely. Tingnan ninyo. Yan ang hinahanap ng Diyos. Yung taong malapit sa puso ng Panginoon. Tingnan sa 1 Samuel chapter 13. 1 Samuel chapter 13. Tingnan maganda. 1 Samuel chapter 13. Tatlo naman ang puntos natin. 13 verse 14. Sabi diyan, 13 verse 14. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him, a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be the captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Amen. Dito po, si King Saul, the story si King Saul, kapatid, hindi matapat, hindi consistent sa Panginoon, hindi sumusunod sa Panginoon. Ang Panginoon naghanap ng lalaki na malapit sa puso ng Panginoon. The Bible says, I sought a man after, and the Lord hath sought him a man after his own heart.
naganap ang Panginoon ng tao na malapit sa puso ng Panginoon. Walang iba kundi si David, napapalit kay King Saul kasi si King Saul ay malayo na sa Panginoon. Hindi lumalakad sa Panginoon. Kaya naganap ang Diyos ng taong malapit sa puso ng Panginoon. Walang iba kundi si David and went to be the next king of Israel. Amen? Yan po. Kaya nga makita natin, si David, binibless ng Diyos. Kaya kahit sino ka man, if you walk closely to the Lord, amen? Kaya nga si David, mas marami siyang sinulat na mga awitin makalangit. Kaya nga, napakarami ng chapter, 150 chapters, ang Book of Psalm. Yan ay lahat awitin. Yan ay composed ni David, kapatid, because David is very close to the heart of God. And he composed a song about praising the Lord. Amen? Kaya malapit siya sa puso ng Panginoon. Imagine, from shepherd boy, and God promote him to the King of Israel. Amen? Siya ang pinili ng Diyos. Maraming mga marurunong, maraming mga magagaling, maraming mga magandang lalaki, maraming mga matangkad na lalaki. Si David, maliit lang na lalaki, pero siya ang malapit sa puso ng Panginoon. Kaya si David pinili ng Diyos because David walked closely to the Lord and he sought a man, He sought a man na malapit sa puso ng Panginoon. Amen. Kaya yan, kapatid, kaya dapat tayo malapit sa puso ng Panginoon. Para tayo pagpalain ng Panginoon. Amen. Yan ang counsel ng godly. Para pagpalain ka. Close ka sa Panginoon. Amen. Aba, pag close ka nga kay Mayor, hindi pa pwede na hindi ka maambunan ng blessing. Amen. Oo. Pag dumaan yan si Mayor, hindi pwede na maambunan ka. Amen. Amen, Sister Sol. Amen. Saka Sister Rosel. Amen. Lagi silang dinadaanan ni Mayor. Amen. Oo. Pag kinamayan ka ni Mayor, blessing na. Amen. Ay close ka sa Panginoon. Aba, hindi pwede na hindi ka maambunan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Kaya walk closely to the Lord and God will promote. Amen. Kaya anuman sitwasyon, walk closely to the Lord. Tingnan sa Psalm 23. 23 verse 4. Yea, I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Amen. Sabi niya, kahit ako nasa bingwit ng kamatayan, hindi ako natatakot kasi kasama ko ang Panginoon. Because he walked closely with the Lord. Ano man ang sitwasyon ni David, anumang panahon, sa panahon man ng ating kagipitan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kapigatian, karamdaman, kasalatan, kapatid, maging sa kamatayan, though I walk in the shadow of death, I will fear no evil. Hindi tayo na matatakot. Si David, sabi niya, hindi ako natatakot, hindi ako naalinlangan, hindi ako nadi-discourage. Thou art with me, kasama ko kayo, Panginoon. Amen. Kaya hindi dapat tayo matatakot na harapin anumang pagsubok, anumang problema, anumang hamon sa buhay. Kapatid, anuman yan, karamdaman, kahirapan, kasalatan, anuman yan, kapatid, basta kasama mong Panginoon, kapatid, walk closely to the Lord and God will bless you. Amen. Kaya close ka. Oo. Close ka dapat sa Panginoon. Amen. Pag close ka sa Panginoon, close ka rin sa pastor. Close ka rin sa pamilya ng pastor. Close ka rin sa kapatiran. No.
Oo, makita natin kapatid, close ka. Amen. Pag close ka, aba, hindi mo pwedeng siraan ang kapatiran. Amen. Hindi mo kayang siraan ng pastor, ang pamilya ng pastor, kapatid. Oo. Kaya kapatid, no? Close ka lang dapat sa Panginoon. Amen. Close ka. No? Don't say against the church. Don't say against the man of God. Amen. No? Kasi mawala ang iyong pagpapala. Oo. Pag marami kang sinasabi tungkol sa simbahan. Amen. No. Pwede naman pag-usapan. Pero magandang usapan. Pero kung masira ang simbahan, huwag pag-usapan. Kasi hindi ka pagpalain ng Diyos. Oo. Tingnan natin ang example. No. Pag hindi ka close sa Panginoon. Amen. In Book of Numbers, chapter 12, Numbers 12. Yan, malapit na tayo matapos. Numbers 12. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Walk closely. Close ka. Oh, pag close ka, malapit ka sa blessing. No. Close ka sa presidente. Aba. Oo. Diyan ang verse natin kanina. Book of Numbers 12. Numbers 12, yan. Number 12. Kaya, don't say against the church. Oo. Kasi hindi kayo blessed ng Panginoon. No. Walk closely to the Lord. If you walk closely to the Lord, amen. You are close to the man of God. You are close to the church. You are close to the brethren. Amen. Yan mo. 12 verse 1. And Miriam and Aaron speak against Moses. Biro mo yan? Amen? Moses is a leader. Amen. Pero si Miriam tsaka Aaron against Moses. Amen? Against, marami siyang negative kay Moses. Oo. Kaya kapatid, narinig yan ng Diyos. Verse 2. And they said, hath the Lord indeed spoken only by Moses? He hath not spoken so by us. And the Lord heard it. Amen. Narinig ng Diyos. Amen. Kung narinig ng Diyos, narinig na rin ni Moses. Amen. Kaya ayaw ng Panginoon ng ganyan, kapatid. No. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Sabi niya, Miriam against Moses. Ano nangyari, kapatid? To make the story short, sa verse 8, with him will I speak mouth to mouth, even apparently not in dark speeches. And similitude of the Lord shall be behold. Wherefore they were ye not afraid to speak. Sabi ng Panginoon, wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses. Sabi ng Panginoon, hindi po kayo natatakot magsasabi ng negative kay Moses. Lumalaban. Nagsasabi kayo laban kay Moses. Amen? Anong nangyari, kapatid? Nagalit ang Diyos sa verse 9. And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Nagkasakit si Miriam. Alam mo naman ang leprosy, walang kagalingan. Nagkaroon ng sakit si Miriam na nagsasabi against sa man of God. Oo, nagkasakit. Kaya kapatid, what we need is walk closely.
to the Lord. Walk closely to the man of God. Walk closely to the family of pastor. Walk closely to the brethren. Don't say against the man of God, the family of God, the family of the man of God, to the brethren, to the church. Amen? Yan po. Nagagalit ang Diyos. Hindi ka i-bless ng Panginoon. That's why, walk closely. Amen? Walk closely. Yan. To the Lord. Yan. Yun po. Yun din ang nangyari kay Korah. 16:32 naman. In chapter 16, verse 32. Yan. Numbers yan. Verse 19. And Korah gathered all the congregation against them at the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto congregation. And the Lord spake unto Moses Aaron, saying, separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. Amen? Si Korah, nag-lead siya sa mga taong mga negatibo against kay Moses. Oo. Yan. Ano nangyari? Kapatid, sabi ng Panginoon, I will consume them. Amen? Consume. Ano nangyari? In verse 32. No. Paano siya na-consume? Si Korah. They say against the man of God. In verse 32, and the earth opened her mouth and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their gods. Amen? And they all appertained to them went down alive into pit, and the earth closed, and they perished from among congregation. Pinarusahan sila ng Diyos. Sipin mo yan, buong angkan ni Korah, bumuka yung lupa kasama ang bahay, mga kabahayan nila, buong pamilya, buong angkan ni Korah, bumuka ang lupa, binaon silang buhay, at nung sila'y nabaon, bumalik ang lupa, namatay silang lahat. Amen? Kaya walk closely to the Lord. Walk closely to the man of God. Amen? Huwag kang mapalayo sa Diyos. Huwag kang magpalayo sa pastor, sa mga kapatiran, kapatid. Walk closely to the Lord, to the man of God, to the family of the pastor, to the brethren. Make fellowship with them. Hindi natin sila kaaway, kapatid. We are brethren, we are sinner, saved by grace. Kung mayroon man tayong bagay na nakikita, what we need is to pray for them. Walk closely to the Lord. Amen. And number 3. Yan, number 3 na. Number 3, maiksi na lang to. Walk carefully. Walk carefully. Amen. Balik tayo doon sa Psalm. Chapter 1, yan, madali lang to. The last. Ang sabi niyan sa verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of scornful. No? Standeth. Walketh, standeth, sitteth. Amen. Yan po. Walk carefully. Sit carefully. Stand carefully. Don't walk with ungodly. Seated in the scornful. Scornful. Ano yung scornful? Mga manlilibak. Oo. Mga gossiper. Amen. Yung gossiper. Scornful. Amen. Huwag magkasama-sama. Oo. Para pag-usapan ang kasiraan ng kapatiran. Amen. Yan po. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. No? Kaya nga kapatid, no? Sabi ng 1 Timothy 3:11. 1 Timothy 3:11. Kaya walk carefully, speak carefully,
carefully, talk carefully. Amen. In 1 Timothy 3:11. Yan. Sabi diyan, 1 Timothy. Yan. Ito ang advice para tayo pagpalain ng Panginoon. Walk closely, pagpalain ka ng Diyos. Walk carefully, i-bless ka ng Panginoon. Amen. 1 Timothy 5:11. At 3:11. 3:11, yan. Yan. Verse 11. Even so must their wives be grave, not slanderer, sober, faithful in all things. Amen. Nandyan yung word na slanderer. Amen. Yan. Walk carefully, talk carefully. Amen. Slanderer. Amen. Ano yung slanderer, kapatid? No? We say against, no? Against God. Amen. We say against God, against the man of God. Ano yung slanderer? It is an action or crime of making false spoken statement damaging to a person reputation. Yan. Ang slanderer. Amen. Sabi rito, ang sinasabihan dito, yung mga kababaihan. Verse 11, their wives, grave, not slanderer. Amen. Not slanderer, mga wives. Oh. Yung slanderer, yan ay gossiper. Yan. Gossip. Yung mga babae. Oh. Maging ang mga lalaki, hindi rin dapat. Oh. Pastor, mga wives lang pala. Oo. Hindi nakalagay mga lalaki. Oo. Nakalangkot naman kung mga lalaki pa. Amen. Oo. Slanderer. Amen. Damaging a person reputation. Yan po ang slanderer. Yan. Alam mo ba ang Greek word ng slanderer? Slander. Greek word niyan. Greek word niyan ay diabolos. Diabolos. Oh, Greek word. Amen. Diabolos. Alam niyo naman siguro yan. Eh. Hindi natin kailangan ng English niyan. Amen. Slanderer. Evil. Devil. Yan, kapatid. Kaya kapatid, don't let your lips and your life to different message. Your lips, dapat isa lang ang message. The message always comes out in our mouth is the word of God. Kaya talk carefully. Amen. Kaya not two different message. Amen. Two different message. Amen. In the same lips. Amen. Hindi dapat dalawa ang ating mga salita. Our talk is our walk. Amen. Kaya walk carefully. Be careful of our lips. Be careful of our life. In 1 Timothy 5:16, ano sabi diyan? Let your light so shine before men, that ye may see your good works and glorify your Father which is in heaven. We are the light to shine before men. Makita ang liwanag, ang Panginoon at sa ating buhay habang tayo lumalakad dito sa sanlibutan ito. Makita nila na tayo ay isang makadiyos, godly Christian. Godly men and women. Yan po. Kaya sabi niya, we are the light of this world. Tayo ang ilaw. Tayo ang pag-asa. In Matthew chapter 5 verse 13, ye are the salt of this world. Ye are the salt of this world. Ano yung salt? To preserve. Our purpose is to preserve.
Amen? Not to destroy, but to preserve. Amen? Kaya walk carefully. No? Be careful in our walk. Oo. Maging mapagbantay tayo sa ating mga lakad, sa ating mga buhay, sa ating pananalita, kapatid. Kaya nga sabi niya in Romans 12:2, be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Yan. Kaya makita sa atin ang changed life sa buhay natin. Sa ating mga lakad, kapatid. Noon. Na ang mga tao makita nila sa atin na tayo may Diyos. Kahit ang mga tao hindi nagsisimba, makita niya ang Diyos sa iyong buhay. Amen. No, isang verse na lang, 1 Corinthians 3 verse 2. 1 Corinthians 3 verse 2, last verse natin. Kanina, we are salt, we are light, we are Bible. Tayo pala ang salita ng Diyos. Oo. We are walking Bible in 1 Corinthians 3 verse 2. We are walking light, we are walking salt, we are walking Bible. Sipin mo yan kahit wala kang Bible. No? Ang tao nagbabasa ng buhay natin in 1 Corinthians 3 verse 2. Bakit dito? Baka second. Tingnan natin sa 2 Corinthians 3:2. Sorry, mga kapatid. Yan, 3:2. Hindi ba last verse na ito? Tama ba? 2 Corinthians 3:2. We are living epistle. Yan, we are our epistle written in our hearts. Amen? Tayo pala ay isang sulat, epistle, salita ng Diyos na nakasulat sa ating puso, known and read of all men. Baka saan ka pupunta, binabasa ka. Alam nila na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay Baptist, kapatid. Kaya binabasa nila, binabantayan nila ang ating buhay. Dapat makita sa ating lakad that we walk carefully. Walk carefully. Amen. Kasi binabasa tayo. Amen. Dapat, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating buhay, we should walk carefully. Amen. Binabasa tayo. Kaya nga, sa mga kababaihan, dress carefully. Modest apparel. Amen. Sa pagsasalita, talk carefully. Speak carefully. Amen. Eat carefully. Kasama rin yan, ha? Amen. Oo. Eat what you need. Don't eat what you want. Amen. Kaya pag kumain kayo, ano lang? Tamang-tama lang. Amen. Huwag yung sobra. Amen. Kasama yan, no? Walk carefully. Kaya kapatid, live carefully. Kaya makita natin, kapatid, pag tayo pakinggan natin ang counsel ng godly man na sinasabi ng Biblia, the counsel of a godly man, we should walk consistently, walk closely to the Lord, i-bless ka ng Diyos, and walk carefully. Makita natin yung sa Psalm chapter 1, verse 1, you are blessed man if you walk consistently. If you walk closely to the Lord. If you walk carefully, you are a blessed man and woman in this church. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for a great message this evening.